Kabanata 281. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Gag-antay ka ba? Nakangiting tugon ni Erisa. Siyempre hindi. Siya ang boss. Siyempre, hindi naman ako ganon katanga para tapakan ng mga paa niya. Imbes na masaktan siya, gustong kunin ni Erisa ang pagkakataong ito para kumapit sa kanya. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha, napangiti si Benjamin. Pumunta ka at ipaghanda mo ako ng pagkain. Tumingin si Erisa sa paligid at napagtantong nakarating na sila sa bahay. Napangiti siya at binuksan ang pinto ng sasakyan habang may bitbit na mga gamit. Pagkatapos ay tumakbo siya sa gilid ni Benjamin at pinagbuksan siya ng pinto. Mag-ingat ka sa iyong hakbang, Mr. Graham. Matapos masulyapan ang nakangiti niyang mukha, inayos ni Benjamin ang kanyang kamiseta, lumabas ng kotse, at pumasok sa bahay. Napaawang ang lobby ni Erisa. Siguradong nasanay na ang lalaking ito sa paglilingkod sa kanya. Huwag mo akong paghintayin ng masyadong matagal. Pagkarinig nun ay naabutan siya ni Erisa na malalim ang iniisip. Naghanda na ng tanghalian ang mayordomo, hindi ba? Ipagluluto kita ng hapunan mamaya. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at itinabi ang kanyang ulo. Akala ko ba sabi mo gagawin mo ang gusto ko? Gusto kong ipagluto mo ako ngayon din. Idiniin ni Erisa ang kanyang mga lobby at tumugon, okay. Hindi na lang niya papansinin ang pananghalian na inihanda ng mayordomo para sa kanya. Sayang naman, Mr. Graham, Miss York, maligayang pagdating sa bahay. Dalhin mo ito para sa akin, pwede ba? Inabot ni Erisa ang mga dokumento at bagahe kay Edwin. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo patungo sa kusina. Mabuti na ba ang pakiramdam mo, Mr. Graham? Pinag-aralan ni Edwin si Benjamin mula ulo hanggang paa at naisip niyang ayos lang siya. Oo, ayos lang ako. Matapos masulyapan ang mayordoma, naglakad siya patungo sa sala. Handa na ang tanghalian. Iimbitahan ko ba si Miss York? Huwag kang mag-alala, hindi kami nagmamadali. Umupo si Benjamin sa sofa. Napatingin tuloy si Edwin sa direksyon ni Erisa. Ano ang ginagawa ni Mr. Graham dito kapag si Miss York ay papunta sa dining hall? Hindi alam ni Edwin na tumatakbo talaga si Erisa sa kusina. Matapos ilagay ang mga gamit sa isang sulok, pumunta si Edwin sa kusina. Natarante siya nang makitang abala sa pagluluto si Erisa. Ano ang hinahanda mo? Handa na ang tanghalian. Gusto ni Mr. Graham na ipagluto ko siya. Napatingin si Erisa kay Edwin at nakangisi itong sinagot. Sa wakas ay naunawaan na ni Edwin ang nangyayari sa pagitan ng dalawa. Ngumisi siya at sinabing, hayaan mo akong tulungan ka, Miss York. Ayos lang. Kakayanin ko ang sarili ko. Simple lang ang gagawin ko. Sige na at magpahinga ka na. Napangiti si Erisa. At pakiusap, itigil mo na ang pagtawag sa akin ng Miss York. Tawagin mo akong Erisa o Isa. Pinaikit ni Edwin ang kanyang mga mata at tinukso, sana tawagin kitang Mrs. Graham. Dahil sa sinabi niya, hindi na nakaimik si Erisa. Pakiingatan mo ang iyong mga salita. Baka sisihin ka ni Mr. Graham sa mga kalokohan mo. Ayokong isipin ng mga tao na ginawa kong tawagin niya akong Mrs. Graham. Hindi takutol si Mr. Graham. Ikaw ang ina ng mga bata, so technically speaking, hindi masama na tawagin kitang Mrs. Graham. Naging mahal ni Edwin si Erisa. Binigyan ni Erisa ng 5 anak si Mr. Graham. Walang ibang karapat-dapat sa titulong higit pa sa kanya. Pakiusap, tawagin mo lang akong Isa. Awkward nang ngiti ang tugon ni Erisa habang patuloy sa paghahanda ng pagkain para sa bossy na pantalon na iyon. Dahil kagagaling lang ni Benjamin mula sa isang reaksyong alerdy, iniwasan ni Erisa ang mga sangkap na mataas sa protina. Sa halip, gumawa siya ng baked beef strips at mushroom soup. Si Edwin, na nagpapahiram sa kanya ng kamay, sa kusina, ay nasisiyahang masaksihan ang kanyang husay sa pagluluto. Mabango sila. Nagluluto ka ba palagi? Tumingin si Erisa kay Edwin at tumango. Susubukan kong magluto ng hapunan kung uuwi ako ng maaga. Ang mga takeout ay hindi malusog para sa mga bata. Ngumisi si Edwin at tumango. Siguro inalagaan mong mabuti ang mga bata. Dinala ni Edwin ang pagkain sa hapagkainan at tinanggal ang mga takip ng thermos sa iba pang pinggan. Inilabas din ni Erisa ang sopas mula sa kusina pagkatapos patayin ang kalan. Mag-ingat ka, Miss York. Ibaba mo, ako na ang magdadala ng sopas para sa iyo. Ayos lang, gagawin ko. Pagkatapos ay inilapag ni Erisa ang sopas sa mesa. Napuno ng mga pinggan ang buong hapagkainan. Iniisip ni Erisa kung kaya nilang tapusin lahat. Handa na ang tanghalian.
Kabanata 282. Handa na ang tanghalian, Mr. Graham. Sinubukan ni Erisa na kunin ang atensyon ng lalaki sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng malakas. Pagkatapos ay nilagyan niya ng mushroom soup ang 2 mangkok na walang laman. Ang sarap ng mushroom soup dahil nagamit niya lahat ng available na fresh ingredients. Nang mapansing tumatawag si Benjamin, nilinggan ni Edwin si Erisa at sinabing, kukunin ko siya. Siguro narinig niya ako. Nang sinisikap ni Erisa na tingnan kung nasaan si Benjamin sa sala, dirdiretsyong naglakad ang lalaki papunta sa dining area. Maghugas ka ng kamay at samahan mo ako. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga pagkaing nasa mesa at tinanong siya, paano mo nagawang lutuin ang lahat ng ito sa loob lamang ng maikling panahon? Hindi napigilan ni Erisa na kumunat ang noo nang marinig iyon. Pumasok si Edwin at ngumiti. Inihanda niya ang baked beef strips at mushroom soup. Lumapit si Benjamin sa set. Mukha silang masarap. Pagkatapos niyang maghugas ng kamay sa lababo, bumalik siya sa hapagkainan. Mabilis na umakyat si Erisa at hinayla ang upuan para maupo siya. Eto, kumain ka muna ng sabaw. Sinubukan ni Benjamin ang mushroom soup. Masarap pero parang hindi niya ginawa. Umupo si Erisa at humigop ng sopas. Mabuti naman. Dinilaan pa niya ang sulok ng kanyang lobby para ipahayag ang kanyang kasiyahan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Ngumisi siya, hindi mo ginawa ito, hindi ba? Wala pang 10 minuto, naluto ba niya ang 2 pagkaing ito? Parang hindi naman. Binigyan siya ni Erisa ng isang ngiti. Ginawa ni Edwin ang sopas, ngunit nagdagdag ako ng ilang espesyal na sangkap upang mapahusay ang lasa. Tugon ni Benjamin sabay nguso. Subukan ang baked beef strips. Ginawa ko sila. Si Edwin ang naghanda ng iba pang ulam. Napakaraming pagkain sa mesa. Hindi natin sila matatapos mag-isa. Dagdag pa niya, maghahanda ako ng hapunan ngayong gabi. Magluluto ako ng kahit anong gusto mo. Kumuha siya ng slice ng baked beef strips at inilagay sa tabi ng bibig ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Edwin nang mapansin ang kanilang interaksyon. Lalong nabigla ang mayordoma nang ibuka ni Benjamin ang kanyang bibig at kainin ang tinapay. Paano sila naging ganito ka-intimate sa loob lang ng isang gabi? Sa nakaraan, ang isang hygiene freak na tulad ni Mr. Graham ay hinding-hindi kakain ng ganitong pagkain. Pero parang ang sarap niyang pakainin ni Miss York. Paano na? Maganda. Napatingin sa kanya si Erisa na may pananabik. Pinasadahan ni Benjamin ang kanyang dila sa kanyang mga ngipin upang lasapin ang bawat huling piraso ng bawang sa kanyang bibig. Isang ungol ang isinagot niya para ipahayag ang kanyang kasiyahan. Natuwa naman si Erisa sa naging reaksyon niya. Kumain ng marami kung gayon. Ang mga baked beef strips ay naging isa sa mga signature dish niya mula nang malaman niya ito mula sa isang bihasang chef ng hotel. Sinulyapan siya ni Benjamin at nagtanong, saan mo ito natutunan? Habang naglalagay siya ng pagkain sa kanyang bibig, ipinaliwanag niya, noong una, sinubukan kong pagbutihin ang recipe sa pamamagitan ng pag-eksperimento sa iba't ibang sangkap. Noong nagtatrabaho ako sa isang hotel, natutunan ko ito mula sa isang makaranasang chef at kalaunan ay napag-aralan ko ang mga kasanayan sa paghahanda ng pagkaing ito. Ang mga bata ay isang malaking tagahanga ng pagkaing ito. Ipinagmamalaki ni Erisa ang kanyang tagumpay. Kaya pala magaling magluto si Miss York. Napangiti si Edwin. How he wished na matikman din niya ang beef strips. Sayang ang ulam ay sadyang ginawa para kay Mr. Graham lamang. Napangiti si Erisa. Gusto ko rin ang mga pagkain ginawa mo, Edwin. Ang pangungusap na iyon ay agad na naglagay sa kanya sa Cloud9. Gusto mo pa ng sopas? Tanong ni Erisa matapos mapansin na natapos na ito ni Benjamin. Gusto ko ng mas maraming karne ng baka. Bulalas ni Benjamin. Maliwanag, siya ay isang malaking tagahanga ng pagkaing ito. Ibinaba ni Erisa ang kanyang mga kubyertos at dinagdagan pa ng beef strips ang kanyang plato. Patuloy na kinakain ni Benjamin ang beef strips na may potato salad. Hindi na siya nag-abalang hawakan ng iba pang mga pinggan. Hindi mo ba susubukan ng iba pang mga pagkain? Tanong ni Erisa, kahit natutuwa siyang makita kung gaano niya kasarap ang kanyang pagkain. Sa isang kisap mata, halos natapos na ng lalaki ang mga baked beef strips. Kumain ka na rin, utos ni Benjamin. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga kubyertos. Kabanata 283. Tapos ka nang kumain. Napatingin sa kanya si Erisa na kakainom lang ng sopas at nagtanong. Busog na ako. Medyo marami nang nakain si Benjamin. Paano ang isa pang mangkok ng mushroom soup?
It's good for you dahil mahina ka. Bigla na lang sinulyapan ng lalaki si Erisa. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang tingin nito sa kanya. Anong meron sa itsurang yan? Halika, isa pang mangkok ng sopas para sa iyo. Kumain pa, maging lalaki ka. Kinuha niya ang kanyang mangkok at nilagyan ng sopas. Si Edwin na nakatingin pa rin sa kanila sa malayo ay tumalikod at humajijek. Maging lalaki, ibig mong sabihin hindi ako lalaki. Naging malungkot ang ekspresyon ni Benjamin. At tinawag mo lang akong mahina. Napakahiyang paraan para pagdudahan ang isang lalaki. Sa wakas ay napagtanto ni Erisa kung bakit siya nagalit. Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili. Tara, wag masyadong sensitive. Casual na pahayag lang iyon. Huwag mong isa puso. She continued, hindi ko sinasadyang sabihin na mahina ka. Na-admit ka sa ospital at na-injection, di ba? I only want you to drink more soup para maboost mo ang system mo sa nutrients, yun lang. Bahala ka kung gusto mo pa ng ibang bowl. Napansin ni Erisa na malungkot pa rin ang mukha ng lalaki. Sa halip na linawin ang sinabi niya kanina, nilunok niya ang likidong bumabaon sa kanyang lalamunan, ibinaba ang kanyang ulo, at nagpatuloy sa kanyang tanghalian. Yum! Magaling magluto si Edwin. Hindi ko hahayaang masayang ang mga pagkaing ito. Napaiwas ng tingin si Benjamin at ipinagpatuloy ang pag-inom ng mushroom soup. Sinilip siya ni Erisa at hindi napigil ang mapangiti sa kanyang puso. Di ba sabi niya busog siya? Matapos maubos ang mangkok ng sopas, sinabi ni Benjamin, enjoy your lunch. Pagkatapos ay tumayo siya, umalis sa dining area, at umakyat sa itaas. Si Mr. Graham ay hindi pa nakakain ng ganito karami sa kanyang buhay. Karaniwan siyang kumakain ng maliit na bahagi, at iyon na, nakangiting sabi ni Edwin. Nagulat si Erisa nang malaman iyon. Maliit na plato lang, parang kumakain siya ng higit sa isang plato sa harap ko. Oo, siguro ang presensya mo rito ay nakapukaw ng kanyang gana. Nang marinig iyon, agad na namula si Erisa. Tigilan mo nga ako, Edwin. Marami rin namang kumakain si Gavin kapag kasama mo diba? Napangiti si Edwin. Kumain ka na ba ng tanghalian? Kung hindi, halika at samahan mo ako. Hindi ko kayang tapusin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sinubukan ni Erisa na ilihis ang kanyang atensyon. Huwag mo akong alalahanin. May kinakain ako ngayon lang. Pumunta si Edwin sa kusina para maglinis ng mga gamit. Ngumisi si Erisa. Nagtataka ako kung ang mga bata ay nagtanghalian na. Binigyan niya ng video call si Gavin, ngunit hindi ito sumasagot. Naidlap ba siya sa hapon? Agad niyang in-end ang tawag. Ipinagpatuloy ni Erisa ang kanyang tanghalian habang in-scroll ang kanyang telepono. Samantala, bumaba si Benjamin na katatapos lang maligo at napansin niyang kumakain pa rin siya. Tinawag niya, Erisa. Lumingon si Erisa at natigilan sandali nang magtama ang kanilang mga tingin. Itigil mo na ang paglalaro sa iyong telepono. Tapusin mo na ang pagkain mo, bilis. Saway ni Benjamin bago pumasok sa pag-aaral. Noong una, gusto niyang ipagtanggol ang sarili ngunit kalaunan ay bumigay. Ibinaba niya ang kanyang telepono at itinoon ang atensyon sa pag-ubos ng pagkain sa kanyang plato. Ano ang mali sa paglalaro ko sa aking telepono? Wala namang makakausap sa paligid ko eh. Ano ang isang dominanteng tao? Tumawa si Edwin mula sa malayo. Mukhang isang ordinaryong tao na ngayon si Mr. Graham. It took Erisa another 30 minutes to settle her lunch. Naubos na niya ang isang malaking bahagi ng mga pinggan sa hapagkainan. Salamat sa pagkain. Ang sarap. Ngumiti si Edwin sa kanya at sinabing, go and take a rest. Maglilinis ako mamaya. Hayaan mo akong tulungan ka. Nang kukunin na sana niya ang isa sa mga plato sa mesa, umakyat si Edwin para pigilan siya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kailangan mo pang magluto para kay Mr. Graham ngayong gabi. Sige na at magpahinga ka na. Mabilis na nilinis ni Edwin ang mesa, dahil ayaw niyang tulungan siya ni Erisa. Salamat, Edwin. Sumagot si Edwin, you're welcome, Miss York. Umalis na si Erisa sa dining area. Habang naglalakad siya sa may study, sumilip siya sa kwarto at nagtanong, hindi ka ba magpapahinga? Inangat ni Benjamin ang ulo niya para tingnan siya. Busy pa ako. Tumango si Erisa. Uminom ka na ba ng gamot mo? Kabanata 284. Sinulyapan siya ni Benjamin bago ibinaba ang ulo at ipinagpatuloy ang ginagawa. Napangiti si Erisa sa lobby. Kaya hindi pa siya nakakain ng gamot. Walang pagkaantala, pumunta siya para uminom ng gamot at nagbuhos ng isang basong tubig. Pagkatapos, pumasok siya sa pag-aaral ni Benjamin.
Dito, kainin mo muna ito bago mo ipagpatuloy ang iyong trabaho. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Ilagay mo na lang dyan. Mamaya na lang ako kakain. Nang makitang nag-aatubili siyang kainin ang gamot, mahinang kinumbinsi ni Erisa, kung hindi ka kakain ng gamot ngayon, hindi ka mabilis gumaling. Mag-aalala ang mga bata kapag nakikita kang ganito. Inangat ni Benjamin ang ulo at tinitigan si Erisa. Inabot nito sa kanya ang gamot at ang baso ng tubig. Mag-aalala ba ang mga bata sa akin? Siguro gagawin ni Gavin, pero hanggang ngayon hindi ako pinapansin ng brat na yon. Oo naman, kapag nalaman ito ng mga bata, tiyak na si Gavin ang higit na mag-aalala sa iyo. Kahit na sinabi nilang hindi nila siya gusto, I bet they'll be concerned kung malaman nilang may sakit siya. Talaga, duda ako, ngumisi si Benjamin. Hindi alintana, uminom pa rin siya ng gamot at kinain. Ngumiti si Erisa at nagtanong, sinundo mo ba sila ngayong gabi? Nang makita niya ang kasabikan niyang makita ang mga bata, bahagyang ibinuka ni Benjamin ang kanyang lobby, hindi. Ibabalik ko sila bukas, bakit? Hindi maikapulupot ni Erisa ang kanyang ulo dito. Hindi ba't nangako siya sa kanyang ama na kung maaari ay susunduan niya ang mga bata ngayong gabi? Bakit nagbago na naman ang isip niya? Dahil nakabalik na kami, makukuha namin sila anumang oras. Bihira lang magkaroon ng chance si Dad na makasama sila. Hayaan mo silang manatili doon kasama niya ng ilang sandali pa. Sinabi ni Benjamin ang kanyang isip bago bumalik upang tingnan ang kanyang trabaho. Napakagatlabi si Erisa at tumalikod para lumabas. Dapat kang magpahinga ng maaga, paalala niya bago bumalik sa itaas. Nagpalit siya ng kanyang pajama, naghahanda para matulog. Maya-maya lang ay dumating ang tawag ni Gavin. Agad na umupo si Erisa at sinagot ang video call. Sweetheart, natunaw ang puso niya nang makita niya ang mukha ng anak. Mommy, ngayon mo lang ba ako tinawagan? Tinatamad na kinusat ni Gavin ang kanyang mga mata, tila kakagising lang. Oo, natutulog ka ba? Isang malumanay ng ngiti ang isinalubong ni Erisa. Sa pagkakataong iyon ay parang gustong-gusto niyang niyakap si Gavin. Oo, kakagising ko lang. Sobrang saya ko nung nakita ko na tinawag mo ako. Nahati ang mga lobby ni Gavin sa malawak na ngisi. Sa sandaling iyon, lumapit din si Zachary at napabulalas, Mommy. Hello, Erisa beamed from ear to ear. Nagising na rin sina Oliver at Jasper. Agad silang sumandal nang makita nilang nakikipag-video call ang mga kapatid nila kay Erisa. Mommy, gising na ba kayong lahat? Ang cute nilang lahat sa magulo nilang buhok. Oo, si Jessie lang ang natutulog. Humikab si Jasper. Mommy, kailan mo kami susunduin? Matiim na tinitigan ni Oliver si Erisa. Siguro bukas, naisip ni Erisa na hindi niya dapat sunduin ang mga bata. Sinabi ni Benjamin na susunduan niya ang mga bata bukas. Ano, kailangan pa nating maghintay hanggang bukas. Mommy, nasaan ka ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo? Nasa business trip ka ba? Nalungkot si Zachary kahit papaano. Kahit na masaya sa lugar ng kanyang lolo, namiss niya ang kanyang ina. Sinulyapan ni Gavin ang background ni Erisa, at nagningning ang mga mata nito. Mommy, nasa bahay ka ba? Hindi inaasahan ni Erisa na mapapansin iyon ni Gavin. Oo, ako nga, napuno ng excitement ang apat dahil doon. Mommy, babalik kami para hanapin ka. Bahagyang kumurap si Erisa, gumagana iyon. Pero hindi na ba kayo sasama kay Lolo? Pwede natin siyang samahan any other time. Ngayon ay ang katapusan ng linggo. Gusto ka naming makasama, Mommy. Pagkasabi niyon, tumalon si Gavin mula sa kama, naghahanda na para magpahangin. Mommy, hintayin mo kami. Magkikita pa tayo mamaya. With that, tumungo na rin si Zachary sa banyo. Mommy, maghuhugas tayo ng mukha. Bye! Sumunod si Oliver sa likod ng kanyang mga kapatid. Mommy, please gisingin mo si Jessie. Maghuhugas din ako ng mukha. Humadjadjak si Jasper habang nakaharap kay Jessie ang telepono. Naaliw si Erisa nang makita ang mukha ni Jessie sa sobrang lapit. Kabanata 285. Sweetheart, tawag ni Erisa kay Jessie ng ilang beses, ngunit ang huli ay nagpagulong-gulong lang sa katawan at nagpatuloy sa pagtulog. Sweetheart, gising na. Uuwi ang mga kapatid mo para hanapin ako mamaya. Ayaw mo ba akong makita? Patuloy na nagsasalita si Erisa sa telepono, ngunit hindi siya sigurado kung narinig siya ni Jessie. Maya-maya pa ay si Gavin na ang gumising kay Jessie. Jessie, gumising ka na. Uuwi na kami. Umuwi na si Mommy. Bahagyang nakipagkamay si Gavin sa kapatid.
Maya-maya lang, iminulat ni Jessie ang kanyang mga mata. Mommy, nasaan si Mommy? Nasa bahay si Mommy. Babalik tayo ngayon. Ginamit ni Gavin ang kanyang mga daliri upang marahan ang paghaplos sa buhok ni Jessie sa kama. Bumalik na ba si Mommy? Biglang nabuhayan ng loob si Jessie. Tumango si Gavin. Nang makita iyon, nagmadali si Jessie para magpahangin. Ang iba pang mga bata ay bumalik din sa silid at nagpalit. Walang pag-aalinlangan, inayos nila ang kanilang mga bag bago tinulungan si Jessie na mag-impake ng mga bag niya. Pagkatapos, naghanda na silang lahat para lumabas ng bahay. Umidlip pa si Darius nang paalis na ang mga bata. Nakita sila ng mayordomo ngunit hindi sila napigilan. Uuwi na tayo, pakisabi kay Lolo pagkagising niya. Hahanapin natin siya ulit kapag nakalaya na tayo. Sabi ni Gavin sa mayordoma. Gavin, hindi ba kayo makapaghintay hanggang magising si old Mr. Graham? Maaari kang bumalik pagkatapos ng hapunan. Sinubukan ng mayordomo na manatili sila ng mas matagal. Sabay-sabay na umiling ang mga quintuplet. Miss na namin si Mommy. Nang makita ang kanilang pagpupersage, bahagyang napabuntong hininga ang mayordomo. Hayaan mo akong magpadala sa inyo noon. Ayos lang. Maaari tayong bumalik sa ating sarili. Hintayin mo na lang ako dito para magising si Lolo. Ikinaway naman ni Zachary ang kanyang mga kamay. Sa huli, walang choice ang mayordoma kundi ang mag-ayos ng sasakyan para maibalik ang mga bata sa Yaleview. Nang malapit na silang umalis, bumalik si Kingsley. Hindi ba yan ang kotse ni Mr. Watts? Napatingin si Jessie sa sasakyan. Oo, si Mr. Watts yan. Tumango si Gavin nang makita iyon. Ilang sandali pa ay lumabas na ng sasakyan si Kingsley. Napangiti siya matapos makita ang 5 bata na nakatayo sa pintuan kasama ang mayordoma, bitbit ang kanilang mga bag. Papasok ba kayo sa school? Hindi ba holiday ngayon? Hindi. Uuwi na tayo. Nakangiting tugon ni Jasper. Uuwi na. Pero wala ang mga magulang mo. So bakit ka uuwi? Nakangiti si Kingsley habang nakatingin sa kanila. Bumalik na si Mommy, sabi ni Gavin. Napataas ang kilay ni Kingsley sa narinig. Pagkalabas niya ng ospital noong umagang iyon, umuwi siya kaagad. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa Old Manor para hanapin ang mga bata. Kaya naman, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa ospital. Hindi kaya nakalabas na si Benjamin sa ospital. Hiniling ko sa kanila na manatili dito ng mas matagal, ngunit tumanggi sila, sinabi ng mayordomo kay Kingsley. Ngumiti ulit si Kingsley. Bueno, dahil gusto na nilang umuwi, hayaan mo akong ipadala sila. Salamat, Tio Kingsley. Sabay-sabay na nagpasalamat sa kanya ang 5. Pagkatapos, lahat sila ay sumakay sa kanyang sasakyan ng walang pagkaantala. Naaliw si Kingsley nang lumingon siya sa butler. Pauwiin ko sila. Pakisabi kay Mr. Graham tungkol dito. Okay, mangyaring magmaneho ng dahan-dahan. And let me know after you've reached, paalala ng mayordoma habang pinapaalis sila. Umupo si Kingsley sa driver's seat at pinaalalahanan ng mga bata. Sige, bago tayo umalis, kailangan ninyong ikabit ang inyong seatbelt. Tito Kingsley, natali na namin ang aming mga sinturon. Mangyaring magmaneho ngayon. Nag-aalalang udyok ni Oliver sa kanya, sa takot na baka magising si Darius at pigilan sila. Ngumiti, si Kingsley sa bata bago niya pinaandar ang sasakyan at umalis. Ito ay isang holiday, hindi mo ba naisip na mas mabuting samahan mo si Lolo ng mas matagal? Pero wala si Mommy, si Jessie ang pinaka-na-miss ni Erisa. Halos 2 araw na niyang hindi nakikita ang kanyang ina, at parang may edad na ito sa kanya. Kabanata 286. Sinulyapan ni Kingsley si Jessie at nataranta nang mapansin ang huli na halos umiiyak. Huwag kang umiyak, pinapabalik ko kayo ngayon din. Hindi ako umiiyak, pilit na pinipigilan ni Jessie ang kanyang mga luha. Jessie, tahan na, okay, malapit na tayong magkita ni Mommy. Hinimas-himas ni Gavin ang ulo ni Jessie. Tinapunan ng tingin ni Jasper ang kapatid. Ayaw mong makita ka ni Mommy na umiiyak, diba? Nakakahiya, sinabi ni Zachary. Pastahan ka rin kung maghihintay pa tayo ng isang araw. Napaawang ang lobby ni Jasper sa sobrang sama ng loob. Pang-aasar ni Oliver, ngunit si Jessie ay nangangati ng umiyak simula pa kaninang umaga. Pinutol ni Zachary ang galit na tingin sa kanilang dalawa. Palagi nilang gustong ibuli si Jessie. Right then, he stretched his hand to stroke Jessie's head too. Pupunta tayo ngayon kay Mommy. Okay, masunurin namang tumango si Jessie. Iniskan sila ni Kingsley mula sa rearview mirror. Sigurado ka bang nasa bahay ang Mommy mo?
Oo, ngayon lang niya kami tinawag. Nakauwi na siya, mariing tugon ni Gavin. Siguradong nasa bahay si Mommy. Curious na tanong ni Kingsley, how about you daddy? Nasa bahay din ba siya? Na hindi namin alam. Ngumuso si Gavin sa sama ng loob. Sinulyapan ni Kingsley ang bata at tinukso, wala ka bang pakialam sa daddy mo? Hindi niya kailangan ng pangangalaga ko. Puno ng hinanakit ang tono ni Gavin. Ngumiti si Kingsley, sino nagsabi sa'yo niyan? Mas kailangan niya ito ngayon. Kumunat ang noo ni Gavin nang maramdaman niyang may gustong sabihin si Kingsley. Inilipat din ni Zachary at Oliver ang kanilang mga tingin kay Kingsley. Tito Kingsley, ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Jasper. Ngumiti ulit si Kingsley. Mukhang ikaw ang higit na nagmamalasakit sa daddy mo ha. Hindi, wala akong pakialam sa kanya. Mayabang na sagot ni Jasper. Casual na sabi ni Kingsley. Oh, ganun ba? Saka I guess wala kang pakialam na may sakit ang daddy mo ha. May sakit si daddy. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Gavin. Paanong nagkasakit si daddy? Hindi ba siya healthy all this while? Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Gavin, medyo natuwa si Kingsley para kay Benjamin. Orihinal na nilalaman mula sa Enveldrama.org. Paulit-ulit na sinasabi ng batang ito na galit siya sa kanyang daddy, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanya. Dahil naguguluhan, tinanong ni Zachary si Kingsley, Tito Kingsley, anong sakit ang mayroon siya? Hindi kaya naging busy si Mommy kagabi dahil sa kanya. Si Oliver at Jasper ay nakatingin din ng malapitan kay Kingsley. Tito Kingsley, seryoso ba ito? Samantala, nagsimula na ring mag-alala si Jesse. Kingsley cleared his throat and uttered sterned, syempre grabe. Na-hospital pa siya kagabi. Nagdilim ang ekspresyon ng mga bata dahil doon. Bakit siya nanatili sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Gavin. Nagkaroon siya ng anaphylactic shock. Muntik na siyang mamatay. Napatingin si Kingsley sa natatarantang mukha ng 5 bata. Nagkaroon din ng allergy sa pagkain si Gavin, at nagdusa siya ng matindi. Dahil dito, lubos siyang nag-alala nang malaman niyang malapit nang mamatay si Benjamin. Seryoso yan. Nagulat si Zachary. Oo, nakatanggap ng tawag si Mr. Bailey kahapon ng hapon at umalis kaagad pagkatapos noon. Tungkol yun sa daddy mo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kingsley. Kung ganoon, kamusta na siya ngayon? Napakunot ng noo si Oliver habang matamang nakatitig kay Kingsley. Sinimulan silang aliwin ni Kingsley dahil hindi na niya matiis na asarin sila. Nagawa nilang iligtas siya. Mas maganda siya noong nakita ko siya kaninang umaga. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Gavin, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang pag-aalala. Nagmamaktol siya, bakit hindi mo sinabi sa amin kanina? Bilang tugon, mamantong hininga si Kingsley. Ayaw naming mag-alala kayo. Tsaka inaalagaan siya ng mommy mo. Kaya magiging okay siya. Nagpalitan ng tingin ng mga bata. Lagi ba siyang kasama ni mommy? Kabanata 287. Oo, buong araw niyang inaalagaan siya. Nakangiting sabi ni Kingsley. Naalala ng 5 bata si Erisa na sumunod kay Benjamin pabalik sa Old Manor para sa hapunan kahapon. Ngayon lang nila nalaman na na-hospital si Benjamin. No wonder sabi ni mommy hindi siya makakauwi. Siya ang nag-aalaga kay daddy sa ospital. Bakit siya nagkaroon ng allergic reaction? Kakaiba ang naramdaman ni Gavin dahil hindi pa niya kilala si Benjamin na may ganitong problema noon. Nakangiting tugon ni Kingsley. Tanungin mo ang mami mo tungkol dyan. Nagkatinginan ang mga bata, nagtataka. May kinalaman ba kay mami ang sakit niya? Naningkit ang mga mata ni Oliver sa kanyang hula. Bahagyang tumango si Kingsley. Anak siya ni Benjamin. Talagang matalino siyang bata. Uncle Kingsley, pakiusap tumigil ka sa pagsasalita at magmaneho ng mas mabilis. Udyok ni Zachary. Kasabay nito ang pag-awang ng lobby ni Gavin dahil hindi niya mapigil ang mag-alala sa kalagayan ng ama. Mas hinigpitan ni Kingsley ang accelerator at nagmaneho ng mas mabilis. Sa sandaling huminto ang sasakyan sa harap ng bahay, agad na binuksan ng 5 bata ang pinto at pumasok sa loob. Pakidahan-dahan. Sa oras na bumaba si Kingsley sa kanyang sasakyan, nawala na sa kanyang paningin ang mga bata. Gavin, bumalik ka na. Nakita ni Edwin na nakabalik na ang mga bata, at tinanggap niya sila ng may tunay na ngiti. Mr. Whitley, nasaan si Mommy? Si Gavin ang unang nagtanong. Napangiti si Edwin. Nagpapahinga siya sa itaas. Nag-alinlangan si Gavin at muling nagtanong, how about him? Sandaling natigilan si Edwin, hindi naintindihan ang tanong ni Gavin. Noon, nagtanong din si Zachary,
nakauwi na rin ba si Benjamin? Bumalik sa katinoan si Edwin at tumango. Oo, abala si Mr. Graham sa kanyang pag-aaral. Nagpalitan ng tingin ang 5 bata at sabay-sabay na tinungo ang pag-aaral. Pinakita ni Gavin ang labas na pag-aalala at naglakad sa harapan. Sumunod naman sa kanya ang iba. Si Edwin ay lubos na napanatag nang makita ang mga bata na nagmamalasakit kay Benjamin pagkarating nila sa bahay. Edwin, meron ka bang masarap na pagkain? Mangyaring pagsilbihan sila sa akin. Samantala, pumunta si Kingsley at umupo sa sopa, tinatrato ang lugar na parang sariling tahanan. Natuwa naman si Edwin. Mr. Watts, wala bang mga prutas at merienda sa mesa? Ano pa ang gusto mong kainin? Si Mrs. Graham ay nagpapahinga, at si Mr. Graham ay abala sa pagtatrabaho. Kaya pakihinaan ang boses mo. Ngumisi si Kingsley kay Edwin. Mrs. Graham, kailan pa may Mrs. Graham sa bahay na ito? Orihinal na nilalaman mula sa Enveldrama.org. Humalaklak si Edwin at mamulong sa kanya, di ba ang nanay ni Gavin ay si Mrs. Graham? Sobrang close niya ngayon kay Mr. Graham. Nagningning ang mga mata ni Kingsley habang sinusulyapan ang study. Sumasang-ayon ba si Mr. Graham na tawagin mo siya ng ganoon? Tuwang-tuwa si Edwin nang sabihin niyang, well, hindi siya nagalit nang tawagin ko siyang ganyan. Ipinatong ni Kingsley ang kanyang baba sa kanyang kamay. Mukhang nahulog na si boss kay Erisa. Gusto mo bang malaman kung paano sila nagkasama? Curious ka ba kung paano sila nagpalipas ng gabi kahapon? Tanong ni Kingsley. Napukaw ang curiosity ni Edwin habang nakatitig sa misteryosong ekspresyon ni Kingsley. Siyempre naman, sabik siyang alamin dahil hindi pa niya nakitang ganito kalapit si Benjamin sa sinumang babae. Bilang tugon, pinaikit ni Kingsley ang kanyang mga mata. Well, kung gusto mong malaman, ipagluto mo ako ng pagkain. Kakagising ko lang at hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Sinaman siya ng tingin ni Edwin. Mr. Watts, nandito ka ba para sa libreng tanghalian? Mapagmataas na tugon ni Kingsley, ako ang nagpabalik sa mga bata. Hindi ba ako dapat makakuha ng ilang gantimpala? At saka, may sikreto akong ibabahagi sa iyo. Natutuwang sabi ni Edwin, sige, bigyan mo ako ng 1 minuto. Tingnan ko kung ano ang makukuha ko para sa iyo. Kabanata 288. Pumasok si Gavin sa study at nag-alinlangan. Pagkatapos noon, naglakad siya sa gilid ni Benjamin. Nang maramdamang may pumasok, inangat ni Benjamin ang ulo para lang makita si Gavin. Bumalik ka na. Bumaba ang kanyang tingin sa 4 pang bata na nakatayo sa pintuan. Well, pumasok ka na. Dahan-daang lumapit sa kanila sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie nang marinig iyon. Hello, Mr. Graham. Natigilan si Benjamin sa pagdating iyon. Iniskan ni Gavin si Benjamin mula sa itaas hanggang sa ibaba ngunit hindi napansin ang anumang kakaiba sa huli. Nabalitaan namin na may sakit ka. Natigilan sandali si Benjamin bago niya inabot ang ulo ni Gavin para haplasan. Ayos lang ako. Wala akong pakialam kung okay ka lang o hindi. Ngumuso si Gavin. Oo, alam ko, sagot ni Benjamin. Napaawang ang lobby ni Gavin. Anyway, maganda ka sa paningin ko. Napatingin si Benjamin sa bata. Gusto mo bang hindi ako maging okay? Napakagat lobby si Gavin. Ilang sandali pa, inilipat ni Benjamin ang kanyang tingin sa 4 pang bata. Pumunta ka sa tabi ni Daddy. Kahit siya na ang nagsabi na ayaw niyang sunduin sila kanina, masaya pa rin siyang makita ang mga ito. Nagkasakit ka ba dahil kay Mommy? Tanong ni Zachary pagkatapos niyang dalhin ang iba pa niyang kapatid at lumapit kay Benjamin. Sinabi ni Mr. Watts na nagkaroon ng anaphylactic shock si Benjamin. Pero parang walang mali sa kanya. Ganon ba siya kabilis gumaling? Sino nagsabi sa'yo niyan? Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, lihim siyang natuwa nang bumalik ang mga bata upang bisitahin siya. Mr. Watts, itinoon ni Oliver ang kanyang mga mata kay Benjamin. Iniskan ng mga bata ang kanyang buong katawan at nabigong mapansin ang anumang pagkakaiba. Dahil talaga sa mami mo. Pero hindi ko siya sinisisi. Natunaw ang puso ni Benjamin habang nakatingin sa mga bata. Bumalik ka ba mag-isa? O may nagpadala sa'yo dito? Nais naming bumalik sa aming sarili. Pero nandoon si Mr. Watts kaya pinapanta niya kami dito. Na-curious naman si Jasper. Paano ka nagawang magkasakit ni Mommy? Hindi bagay sa akin ang pagkaing niluto ng Mommy mo, kaya nagkaroon ako ng allergic reaction mula rito. Malumanay na paliwanag ni Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Gavin. Anong nakain mo?
Bakit hindi kita nakitang nagkaroon ng allergic reaction dati? Sinasadya mo ba? Nagtaas ng kilay si Benjamin at tumingin kay Gavin na may masalimuot na tingin. Kumain ako ng nato. Nakita mo ba akong kumain nito kanina? Kahit sinasadya ko, hindi ako kakain ng marami. Walang magsasapanganib ng kanilang buhay ng ganito. Natigilan sandali si Gavin. Ano nga ba ang nato? Alam ni Zachary at ng iba pa kung ano iyon, at lahat sila ay nakakain na noon. Nakakahiya naman. Magaling magluto si mommy niyan. Kahit papaano ay natuwa si Zachary. Bueno, dahil ayos lang si Mr. Graham, hanapin natin si mommy ngayon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at agad namang sumunod sa kanya sina Oliver, Jasper, at Jesse. Gusto ring sumama ni Gavin, ngunit hinawakan ni Benjamin ang manggas niya. Lumingon siya sa 4 pang bata at sinabing, nagpapahinga ang mommy mo. Pakiusap, huwag mo na siyang gisingin. Lumingon ang 4 na bata. Nakuha ko. Nagpupumiglas si Gavin habang umuungol, bitawan mo ako. Sinandok ni Benjamin si Gavin at inilagay ang bata sa kanyang hita. Nagkatinginan sila sa mata ng isa't isa. Galit ka pa rin ba sa akin? Malumanay ang tono ni Benjamin habang kumikirot ang kanyang puso habang nakatitig sa matigas na bata na nasa harapan niya. Nag-iwas ng tingin si Gavin. Magiliw na tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo habang binibigkas sa mahinang tono, ikaw na ang kuya ngayon. Kaya mangyaring magpakita ng magandang halimbawa. Ayaw mo namang maging biro sa mga kapatid mo. Ngayon di ba? Kabanata 289. Lumingon si Gavin at sinaman siya ng tingin. Hindi nila gagawin. Tumango si Benjamin, gaman ang pakiramdam na nagkakaayos na ang 5 bata sa kabila ng maraming taon nilang paghihiwalay. Hiniling ko kay Mr. Patterson na pangasiwaan ang kaso ng korte laban kay Dana. Susubukan niyang makuha sa kanya ang pinakamabigat na pangungusap na posible. Naningkit ang mga mata ni Gavin nang marinig iyon. Kahanga-hanga si Mr. Patterson. Sa pag-aayos niya sa kaso, tiyak na mapaparusahan ang babaeng iyon. Huwag mong isipin na sapat na ito para patawarin kita. Palagi kang sumasalungat sa iyong salita. Alam kong may pakialam ka pa rin sa kanya. Nakakunot ang noo ni Benjamin habang pinagmamasdan ang kanyang anak mula ulo hanggang paa. Ang batang ito ay siguradong lubos na hindi ako naiintindihan. Pipilitin ko ba siya sa ganoong sitwasyon kung nagmamalasakit ako sa kanya? Ang reputasyon ng isang babae ay masisira ng tuluyan kapag siya ay nakulong. Hindi iyon lugar para sa mga normal na tao, alam mo ba? Medyo lumuwag ang bantay ni Gavin. Pero dinala mo siya sa ligtas na lugar noon. Natatakot kang mamatay siya. Tumigil si Benjamin. Oh, ngayon nakikita ko na kung ano ang nangyayari sa batang ito. Sa susunod, huwag mong kunin ang mga bagay na iyon sa iyong sariling mga kamay. Ipaalam sa akin kung may nang-aapi sa iyo, at babayaran ko sila. Napakabata mo pa, Gavin. Kung mamatay si Dana sa aksidenteng ito, buong buhay mo ang dugo niya sa iyong mga kamay. Maaaring makahanap pa ang mga tao ng mga paraan para bantakan ito sa kinabukasan. Sigurado akong hindi rin gugustuhin ng mami mo na gawin mo ang ganoong bagay. Iniligtas ko si Dana dahil buhay niya ang nakataya. Hindi ako pwedeng umupo na lang at panoorin kung may kakilala akong nasa panganib, pero hindi ibig sabihin na may nararamdaman ako para sa kanya. Hininaan ni Benjamin ang kanyang tono habang nagpatuloy siya, kasalanan ko kung hindi kita maalagan ng husto. Sorry kung hindi ko napansin ang mga senyales na inaabuso kanya. Hindi ko man lang napansin na inaabuso na pala ang anak ko sa ilalim ng ilong ko. Hindi katakataka na wala siyang tiwala sa isang kakilakilabot na ama na tulad ko. Tingnan mo, walang mas mahalaga sa akin kaysa sa iyo. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi ni Benjamin ang isang bagay na napakagiliw. Nakaramdam si Gavin ng mainit na sensasyon sa kanyang puso at nakapout na nagtanong, paano si Zachary at ang iba pa? Mahalaga rin sila, ngunit iba ka. Sagot ni Benjamin sabay tapik sa ulo niya. Dahil siya mismo ang nagpalaki kay Gavin, natural lang na mas malakas ang ugnayan nito sa kanya. Siyempre, mahal na mahal niya ang iba pang 4 na bata, ngunit nakaramdam din siya ng pagkakasala sa kanila. Lalong gaman ang pakiramdam ni Gavin pagkatapos marinig iyon, ngunit pinanatili ang pagsimangot sa kanyang mukha habang sinasabing, no playing favorites, okay. Dapat mong trituhin ang aking mga kapatid na mas mahusay kaysa sa akin. Hindi alam ni Benjamin kung matatawa ba siya o maiiyak bilang tugon doon. Mahal na mahal niya ang mga kapatid niya, ha? Iyan ay magandang malaman.
Hinihiling mo sa akin na huwag maglaro ng mga paborito, ngunit gusto mong pretuhin ko sila ng mas mahusay kaysa sa iyo. Hindi ba't naglalaro din iyon ng mga paborito? Ngumuso si Gavin. Huwag kang mag-alala, mas magiging mahigpit ako sa iyo kaysa sa kanila. Ikaw ang malaking kapatid, kaya kailangan mong gampanan ang papel ng isang pinuno. Kung sino man sa inyo ang gumawa ng mali, paparusahan ko kayong lahat. Matigas na sabi ni Benjamin sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng pagkakataong gawin iyon. Magiging mabuting kuya ako. Tumalon si Gavin sa kanyang paa at tumakbo palabas. Bantayan mo ang mga kapatid mo. Huwag mong hayaang istorbohin nila ang mami mo sa pagpapahinga. Tinawag siya ni Benjamin. Nakuha ko, sigaw ni Gavin at tumakbo paakyat. Naisip ni Erisa na pauwi na ang mga bata nang bumaba siya sa telepono sa kanila. Gusto sana niyang hintayin ang pagdating nila, ngunit nakatulog siya nang hindi man lang namalayan. Siniguro ni na Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie na napakatahimik nang buksan nila ang pinto. Nang mapansin niyang mahimbing na ang tulog niya sa kama, sinubukan nilang hindi makagawa ng ingay habang dahan-dahan silang gumapang papunta sa kama. Kabanata 290. Pagkatapos ay lumuhad silang apat sa tabi ni Erisa at tinitigan ang mukha nito habang natutulog. Halos 2 araw na ang lumipas mula noong huli nilang nakita ang kanilang mommy, kaya ang simpleng pagtingin sa kanya nang walang sinasabi ay sapat na para punuin ng saya ang kanilang mga puso. Lumapit si Gavin na dumaan sa kwarto at sumama sa kanila sa tabi ng kama nang makita sila. Nagpalitan ng tingin silang apat kay Gavin, nang umiti sa kanila habang bamulong, "Tere, labas na tayong lahat para hindi natin magising si mommy, okay?" Dahil naidlap silang lahat kaninang hapon, hindi man lang sila inaantok. Tumango si Zachary at sinenyasan ng iba na lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay gumapang silang 5 palabas ng silid, isinara ang pinto, at tinungo ang kanilang kwarto. "Sige, unpack na natin ang mga gamit natin," sabi ni Gavin habang inilapag ang kanyang bag, nag-udyok sa apat na magsimula na ring mag-unpack ng kanilang mga gamit. "Gavin, ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Graham ngayon?" Curious na tanong ni Jasper. Ipinaliwanag niya kung bakit niya iniligtas si Dana, sagot ni Gavin. Napatingin si Zachary kay Gavin. Anong sabi niya? Ikinwento ni Gavin sa kanila lahat ang tungkol sa usapan nila ni Benjamin kanina. Napangisi si Oliver nang makita niyang medyo makatwiran ang paliwanag ni Benjamin. Pero bakit mabilis siyang sumugod doon? Napaawang ang lobby ni Gavin. Si Dana siguro ang tumawag sa kanya. Hinaplos ni Jasper ang kanyang baba habang iniisip ito. Ibig sabihin, may pakialam pa rin siya sa kanya. Lahat ng bagay tungkol sa pagliligtas sa buhay niya dahil alam niyang kalokohan lang siya. Hindi ba dapat hayaan niyang may ibang tao ang mag-impok? Bakit kailangan niyang mag-charge ng mag-isa? May kasama siyang mga bodyguard, so why not let them save her instead? Hindi ba niya alam na magkakamali ang mga tao kung ililigtas siya nito? Obvious naman na may malasakit pa rin sa kanya. Hindi nagustuhan ni Zachary ang paghawak ni Benjamin sa sitwasyon. Sinubukan ni Gavin na ipagtanggol si Benjamin sa pagsasabing, siguro ugali niya lang iyon. Sinulyapan siya ni Zachary habang nakaupo sa kama. Gavin, sabi mo hindi sila magkasundo sa nakalipas na 5 taon. Kahit na gusto niya si Dana 5 years ago, dapat nagbago na ang mga ugali niya ngayon, di ba? Napansin din ni Gavin na kakaiba. Pero parang hindi nagsisinungaling si Daddy nang sabihin niya sa akin na wala siyang pakialam kay Dana. Paano mo malalaman? Nakapout na tanong ni Oliver. Alam ni Gavin na ganoon ang iniisip nila dahil hindi sapat ang oras nila sa tabi niya. Hindi nagsisinungaling si Daddy. Ano naman yung time na sinabi niya kay Lolo na nakikipag-socialize siya, tapos, malinaw na nasa ospital siya noong panahong iyon, ngunit nagsinungaling siya kay Lolo. Ngumiti naman si Jasper sa kanya. Natahimik si Gavin nang marinig iyon. Ipinagpatuloy ni Jessie ang pag-alis ng kanyang mga gamit habang sinabi niyang, masama ang pagsisinungaling. Oo, tingnan mo, kahit si Jessie alam na masama ang magsinungaling. Sabi ni Jasper sabay halik sa tuktok ng ulo niya. Masayang tugon ni Jessie. Kung ayaw ni Mommy sa kanya, hindi ko rin siya magugustuhan. Kung gusto siya ni Mommy, matututo akong patawarin siya. Natural, hindi napigilan ni Oliver ang pag-uuyam sa kanya dahil sa sinabi niyang iyon. Siyempre sasabihin mo yan. Tanga ka at wala kang sariling prinsipyo. Bilang top fan ng kanyang Mommy, determinado si Jessie na ipagtanggol siya. Tama si Mommy sa lahat ng ginagawa niya. Nagpalitan ng ngiti ang apat na magkapatid nang marinig iyon. Oo,
Laging tama si Mommy, kaya gagawin nating lahat ang sinasabi niya. Bilang panganay sa magkakapatid, sumang-ayon si Gavin sa kanyang pahayag. Ngumisi sa kanya si Jessie na parang isang fangirl na kakilala lang ng kanyang idolo. The best ka, Gavin. Natahimik sina Zachary, Oliver, at Jasper at umupo sa gilid ng kwarto. Anong klaseng ekspresyon yan? Tanong ni Gavin nang makita niya ang mga mukha nila. Isang pagpapahayag ng kawalan ng imet. Nakangiting sagot ni Jasper. Pumasok si Kingsley sa silid nang makita niya ang 5 bata na nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Mga anak, pumunta na ba kayo sa mommy at daddy nyo? Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang mga bata.